Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Update po muna tayo dito kay Bagyong Basyang na sa ganap na 2 a.m. po ngayong araw ay naging low pressure area na nga lamang dahil sa interaction nga dito sa mga land masses sa may Visayas at Mindanao. Nagkaroon nga po ng 5 landfall itong si Bagyong Basyang. Una po nung Thursday, 11:50 p.m. sa may Bayaba, Surigao del Sur. Pangalawa, kahapon, 11 a.m. naman dito sa may Hagna, Bohol. Pangatlo naman dito sa may Dawis, Bohol, kahapon ng 4 p.m. At kagabi din dito po sa may Alcoy, Cebu ng 7:50 p.m. At last landfall point naman po nito ay kagabi din 9 p.m. naman dito sa may Ayungon, Negros Oriental. At dahil nga po sa interaction nito dito sa mga kalupaan ng Visayas at Mindanao ay nasira nga po yung istruktura nitong si Bagyong Basyang kaya low pressure area na lamang po ito ngayong araw. Yung sentro po nitong si low pressure area o yung dating si Bagyong Basyang ay huli po nating namataan kaninang alas 4 ng umaga dito sa 105 kilometers southeast ng Cuyo, Palawan. Sa ngayon ay within 24 hours hindi na natin ito inaasahan na mag-redevelop o mabuo muli bilang isang bagyo. Sa halip inaasahan po natin na dahil nga po sa interaction din ito dito po sa amihan ay maaari na lamang po itong malusaw dito sa may Sulusi. Maaari pa rin po itong mag-cross o tumawid sa may Northern Palawan pero mataas na po yung tsansa na hindi na ito mag-redevelop bilang isang bagyo. Samantala, yung amihan po natin ay magkakaroon po ng panibagong surge o yung pagbugso. Ngayong araw ang simula niyan. Kaya't makakaranas din po yung ating mga kababayan sa Northern and Central Luzon ng mas malalamig na mga temperatura sa susunod na mga araw. At sa nakikita nga po natin, yung mga pag-ulan at yung mga maulap na panahon ng low pressure area ay nakakaapekto pa rin po sa malaking bahagi ng Southern Luzon and parts ng Visayas. Para naman po sa mga pag-ulan ngayong araw, posible pa rin po na magkaroon tayo ng yung mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil po sa LPA dito sa may Palawan, sa may Antique, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental at dahil naman po sa shear line dito sa Oriental Mindoro, Camarines Norte and sa may Quezon. 50 to 100 millimeters of rainfall po yan within 24 hours. So possible pa rin nga po ito magdulot ng mga impacts kagaya nga po ng pagbaha at pagguho ng lupa. And para po sa ating mga sea conditions, wala naman na po tayong nakataas na gale warning. Ngunit sa lahat po ng seaboards ng ating bansa ay katamtaman hanggang sa maalon pa rin ang ating mga karagatan kaya't doble ingat po sa mga mamamayan na maglalayag. Dahil nga po ay posible pa rin na yung mga thunderstorm activities magpataas din ng ating mga pag-alon na delikado pa rin po sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat. At para sa next few days or the next 4 days naman po, inaasahan natin bukas, Sunday, magpapatuloy po ang epekto ng shear line dito po sa may Southern Luzon area and also sa may eastern sections ng Visayas. So possible nga po yung mga pag-ulan, magpapatuloy po yan bukas. And magpe-persist din po yung ating amihan. So patuloy nga po itong bubugso at maaari din po makaranas ng mga pag-ulan at mga maulap na panahon ang Northern Luzon. Pagsapit naman po ng Monday hanggang sa Wednesday, yung axis ng shear line galing dito sa may Southern Luzon ay bababa at maaari ding maapektuhan ang eastern sections ng Visayas, kaya't maghanda po yung ating mga kababayan dahil yung shear line na ine-expect natin dito ay malalakas din po yung dalang mga pag-ulan. So, prepare na lamang po tayo, especially dito sa may eastern Visayas area, Bicol region, Mimaropa, and parts ng Calabarzon.